Welcome po sa BIMS App How-To Tutorial. Sa video na ito, pag-aaralan natin ang Loan section under the Payroll Management module ng BIMS App. Ang Loan section ay ginagamit para i-record at i-manage ang loan information ng barangay personnel. Dito tinitrack ang loan amount, loan date, at status ng bawat loan record. Mahalaga ang section na ito dahil ang loan record ang nagsisilbing basis para sa loan deductions at loan payments. Una, mula sa BEM's main dashboard, buksan ang Payroll Management tile. Pagbukas ng Payroll Management page, makikita ang iba't ibang sections. For this tutorial, i-click natin ang Loan. Pagbukas ng Loan section, makikita ang Add Loan button at ang listahan ng existing loan records. Sa table, makikita ang loan ID, personnel ID, full name, loan date, loan amount, status, at actions. Ang loan ID ay unique reference number ng loan record. Ang personnel ID at full name naman ang nagsasabi kung kaninong personnel nakalink ang loan. Sa loan date, makikita kung kailan nagsimula or na-record ang loan. Sa loan amount, makikita ang original amount ng loan. At sa status, makikita kung active pa ang loan record. Para mag-register ng bagong loan, i-click ang Add Loan button. Piliin ang concerned personnel, ilagay ang correct loan date at ang tamang loan amount. Bago i-save, siguraduhin na tama ang personnel, amount at date. Mahalaga ito dahil ang loan record na ginagawa dito ang gagamitin ng system bilang reference para sa succeeding loan transactions. Kapag may active loan na ang personnel, ang payments na nare-record sa loan payment section ay makakatulong para mabawasan ang outstanding balance. At kung applicable, ang loan deductions ay maaari ring maisama sa payroll computation. Ibig sabihin, connected ang tatlong areas na ito. Loan record, loan payments, at payroll deductions. Ang loan section ang source record. Ang loan payments ang nagre-record ng actual repayments. At ang payroll deductions naman ang maaaring gamitin para sa scheduled or authorized loan deductions. Kung may existing loan record na kailangang i-correct, gamitin ang edit action. For example, kung mali ang loan date or loan amount, pwedeng i-update ang record through edit. Kung may duplicate or incorrect loan entry naman, gamitin ang delete action. Pero bago mag-delete, siguraduhin muna na mali talaga ang record at hindi ito valid loan transaction. Importanteng tandaan na dapat accurate ang loan records before payroll consolidation. Kung mali ang loan amount or loan date, maaari itong magresulta sa incorrect deduction or payment tracking. Kaya mas magandang i-review muna ang loan records habang editable pa ang section. Isa ring importanteng practice ang paggamit ng clear and consistent loan records. Dahil linked ang loans sa personnel, mas madaling i-track ang payment history, deductions, at remaining balance kung tama at organized ang original loan information. Sa help context ng loan section, makikita rin na loan records are linked to personnel, payments, reduced balances, at deductions may be applied through payroll. In summary, ganito ang basic process. Open Payroll Management. Go to Loan. Review the existing loan records. Click Add Loan para mag-register ng bagong loan. Use Edit kung may correction. Use Delete kung may incorrect or duplicate entry. Then make sure na accurate ang loan date, loan amount, at status bago magpatuloy sa loan payments or payroll deductions. Sa next how-to tutorial, pag-aaralan naman natin ang personnel section ng Payroll Management module. For now, ito muna ang tutorial on how to manage personnel loans in the BIMS app. Pwede nyo rin pong subukan ang BIMS app mismo. Punta lang po kayo sa BIMS website portal, https://epfcomposite.com, tapos i-click ang Launch BIMS app button. Pagkatapos po, lalabas ang login page. Para makapag-login pansamantala, gamitin lang po ang login credentials na nakasulat sa itaas ng login page.
Ang BIMS app po ay online daily from 8 a.m. to 8 p.m. for evaluation.